Kasama ko po ngayon ang kapatid na Irene Cruz, isang diakonesa dito po sa lokal ng Carrion Village sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon City. Dati po siyang kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kumusta na kayo, kapatid na Irene? Sa awa po ng tulong ng Ama, patuloy pong masiglang nakakapaglingkod sa Kanya po. Pwede nyo bang ilarawan kung gaano kayo kaaktibo sa kinagisnan nyo pong pananampalataya? Opo, nung Katoliko pa po ako, lahat ng mga kagaya po ng pagnanobena, kapag sisimba tuwing Sunday po, at isa po akong kumakanta bilang isang choir po sa Iglesia Katolika po. Saan lugar po yun? Dito po sa San Bartolome Paris at saka po sa Novaliches, Paris po. Ayan. Ano pa mga aktibidad nyo po noon? Nung dito po sa Novaliches po, meron po kami dyan tuwing Sunday. Nag-aaral po kami ng umaawit po kami. Pagkatapos po, po kami, kasama po ako nagbabasa ng mga salmon, ng mga sinasabi po ng pare. Ibibigay niya po sa akin kung ano yung babasahin ko po. Tapos yung tugon, sasabihin ko naman po sa kanila tugon, sasabihin naman po nila kung ano po yung sinabi ko. Ganun po. Tsaka po ako talagang kapag po may nobena, po ako niyan, nagnonobena po ako tuwing linggo. Lahat po yan, tinuturo ko po sa kanila yan para po, kasi yun po yung yun po yung kasiglahan namin, yung tinuturo ko po sa kanila yan para maging alam din po nila. Ano po ang paniniwala nyo? Kaya ganun na lang po ang kasiglahan po ninyo sa kinagisnan nyo pong relihiyon. Kasi po nung maliit pa lang po ako, yan po yung turo ng mga magulang ko sa kanya po sumampalataya. Saka siya po ang tamang naglilingkod po. Sa kanya po kami kailangan magtumibay kung meron po kami suliranin. Yan po ang laging sinasabi ng mga magulang ko Irene, paano nyo naman po nakilala ang Iglesia ni Cristo? Inaya po ako ng isang kaibigan ko. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa akin kasi may pamamahayag kami. Sabi niya gano'n. Nung una po, tinatanggihan ko po siya. Kasi meron po akong bracelet na na krus po Sabi ko, pag natanggal to, sasama ako sa'yo. Hanggang sa bigla nga po siyang napatid, napilitan po ako sumama. Tapos po, nung kasalukuyan na yon, nung nandun na po kami, itinuturo po yung tungkol sa ribulto, na wag nga daw pong sumamba doon dahil hindi po siya totoo. Kaya naman po nung sinabing pwedeng magtanong, nagtaas po ako ng kamay. Tinatanong ko po kung totoo ba. Kasi gusto ko po mababasa ko yung sinasabi niya Kasi hindi po pa rin po ako satisfied, hindi pa po ako naniniwala Kaya gusto ko, kung ano yung sinabi mo, binasa mo dyan, pabasa mo sa akin. Sabi kong ganun, yun po, tama naman po siya. Kaya po ganun. So, yung binabasa ng ministro, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, tiningnan nyo nga kung yung nga bang nakasulat sa Biblia. Opo, talaga pong napahiya po ako sa sarili ko kasi talagang totoo po kung yung nakalagay doon na bawal po talagang sumamba sa ribulto. Nung kayo po ay mabautismuhan na sa loob na Iglesia ni Cristo, dito nyo po naramdaman na buhay ang Diyos, ang Panginoong Diyos na sinasamba, kinikilala at pinaglilingkuran sa loob na Iglesia ni Cristo, na siya nating laging dinadalanginan. Gaano kahalaga yung pananalangin sa tunay na Diyos para po sa inyo? Bilang isang diakonesa po, na kapag nananalangin po ako sama, na ipinapanalangin ko po ang aming mga kalusugan, ang pag-aaral ng dalawang anak ko, ang pananatili nila sa tungkulin nila, ganun din po sa aking asawa. Pinasabi ko po sa panalangin ko na lagi niya po kaming gabayan, lagi niya po kaming alalayan, para po mas tumibay pa po kami sa Kanya. Sa akin po mga mahal sa buhay, sa akin po mga kaibigan, magsuri po kayo, welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Kapag po nag-aanyaya po mga aming mga kapatid, paunlakan niyo po para po maramdaman niyo rin po. Meron po kaming mga manggagawa at ministro na pwedeng sagutin ang mga katanungan nyo. Kaya welcome po kayo sa aming mga pagsamba. Pwede po kayong sumama sa amin. Magsuri po kayo. Tignan nyo po kung ano pong magandang maidudulot po.